Marami ang nagtatanong, ano ba ang negatibong enerhiya? Saan ba nagmumula ito? At paano ba talaga ito kokontrahin? Atin na yang sasagutin isa-isa sa video na ito. Alalahanin na ang video na ito ay para lamang sa mga may bukas na isip at lubos na paniniwala patungkol sa mga ganitong practice. Kung ang video na ito ay hindi sang-ayon sa iyong paniniwala at mga naging karanasan, ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Isipin mo ang senaryong ito. Ikaw ay kakalipat pa lang sa bago mong tirahan. Tapos mo na ding buksan o i-unpack ang mga gamit mo sa pinakahuling kahon kung saan nakalagay ang iyong mga kagamitan. Unti-unti mo nang sinasanay ang sarili mo sa bagong lugar na kinalalagyan mo ngayon. Inayos mo na din ang furniture base sa turo ng feng shui. Naiikot mo na din ng maigi ang iyong mga mata sa buong paligid mo sa loob at labas ng bahay. Sa iyong isipan, tinatanong mo ito. Sino kaya ang mga nakatira talaga dito? Yung posisyon ba ng higaan nila ay kapareha ng sa posisyon ng sa akin? Ano kaya ang naging buhay nila noon? Nag-aaway ba sila dito dati? Bakit kaya sila umalis dito? Tinatanong mo sa sarili mo kung ano ang naging kasaysayan ng bagong bahay na siyang nalipatan mo. Kailan ito naipatayo? Ano kaya ang nakatayo sa lugar na ito? Bago pa man ang bahay na ito, sino ba ang mga nakatira na dito noon? Mababait naman ba ang mga kapitbahay? Gusto mong maramdaman na sa'yo talaga ang bahay na ito at alam mo naman sa sarili mo na kailangan pa ng sapat na panahon para makapag-adjust ka dito. Pero parang may mali talaga. Pati nga yung alaga mong aso ay ayaw pumunta sa kusina at parang may ibang nakatirang entity dito. Ito ang mga madalas na espekulasyon mo sa bagong bahay habang ikaw ay nagsesettle na dito. Ito ay isang stressed energy na siyang nararamdaman mo at ng iyong alagang aso. At ang stress energy na ito ay ang negatibong enerhiya o masamang enerhiya. Alam mo ba na ang enerhiyang ito ay hindi nandiyan para habulin tayo, kundi ito ay pagkakaroon ng kawalan ng balanse. Gayunpaman, ang kawalan ng kabalansehan na ito ay ang tinatawag na masamang enerhiya o negatibong enerhiya. At ang hindi nakikitang stress na enerhiya na ito ay may kontribusyon sa kung papaano ang iyong nararamdaman sa mental, emosyonal, at pati na din sa pisikal. Ikonsidera ang apat na stress energy na ito na maaaring naglalagi sa iyong bahay. Ito ang pangkaraniwan na pinagmumulan ng stress energy o mas kilala natin sa tawag na negatibong enerhiya. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabagong mga pampaswerte videos. Una, mga mabibigat na emosyon mula sa dating mga nakatira. Ang chi energy sa iyong bahay ay maaaring maging stagnant kung ang mga nakatira dito ay nagkaroon ng stressful o mabigat na emosyon sa espasyong ito. Ang mga mabibigat na emosyon ay kayang mag-iwan ng mga imprints o bakas. Ito ay parang duming hindi nakikita mismo ng mga mata na siyang naglalagi sa lugar at siyang nagpapababa ng vibrations. Ito ay maaaring pagluluksa, takot, galit, paranoia, inggit, abuso, rahasan, at paulit-ulit na takot at stress na natipon sa paglipas ng panahon. Pangalawa, human energy na apektado ng mga electronics. Para sa nakakarami, ang mga gadgets gaya ng computer at cellphone ay napaka-importante pero hindi lingid sa kaalaman ng marami ang impact ng electromagnetic field sa kanilang well-being. Ang mga bagay naman na ito ay hindi masama, ngunit kaya nitong mapasok o ma-interfere ang ating mga sariling energetic fields. Sa isang ultra-connected na mundo, tayo ay naliligiran ng mga kagamitan at invisible power na siyang nagpapatakbo sa mga ito. Ang mga tao ay may iba't ibang level ng sensitivity sa patuloy na background stress
ng teknolohiya. Kasama na din dito ang mga iba pang appliances sa bahay. Pangatlo, stress energy sa ilalim ng lupa na kilala din sa tawag na geopathic stress. Madaming bagay din ang nagaganap sa ilalim ng flooring ng iyong bahay na siyang nakalapat sa lupa. May mga bato, tubig sa ilalim, mga mineral, fault line, at iba't iba pa. Ano ba ang geopathic stress? Ang mundo ay isang buhay na organismo, gaya ng ating katawan. Ang daigdig ay may mga linya sa ilalim na parang katulad sa katawan ng tao. Ito ang may daladala ng stress energy. Ang lupa ay may natural na daluyan ng stress nito. At kung ang tahanan mo ay nakatayo sa lugar na ito ang maaaring nagdudulot ng hindi maganda at siyang nakakaapekto sa iyo. Ang mga hayop ay sinasabing nasesense ang mga ito, gaya ng sa aso. Ang mga peste gaya ng daga, ipis at iba pang kulisap ay naaakit nito. Ang mga ito ay sinyales na may hindi balanse sa kailaliman at kailangan ng pagsasaayos at paglilinis ng espasyo. Pang-apat, mga mahihirap pakisamahan ng mga kapitbahay. Lahat naman ay may kapitbahay sa apartment, sa taas mo, sa kabilang bakod, kabilang pinto o kalapit bahay. Sa ayaw mo man o gusto, sila ay parte na ng mundo mo. Ang mga mabubuting kapitbahay ay blessing. Ngunit ang mga masasamang kapitbahay ay parang nasa impyerno ka. Maaaring mabago ng space clearing, kaya ng paggamit ng insenso ang enerhiya mo, pati na din ng katabi mong bahay. Dahil ito ay enerhiya at minsang nasubukan ko na din ito. Hindi lang enerhiya ng sarili kong pwesto ang nadulutan nito ng kapositibuhan, kundi pati na din ang takbo ng enerhiya sa katabi kong bahay. Ito ay patuloy ko pa ding ginagawa hanggang sa ngayon at ginagawa sa libre kong panahon. Ang wastong space clearing, gaya ng pag-iinsenso, ay mainam na gawin para sa lahat ng ito. Ito ay madali at epektibo. Para dito, nag-iwan ako ng link ng buong video sa description box. Alalahanin na sa buong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.